Sino nga ba si Kiko Barzaga? Si Francisco Kiko Austria Barzaga ay ipinanganak noong Setyembre 12, 1978 ni Dasmariñas Mayor Elpidio Barzaga G. at nooy konsehal ng Barangay San Simon na si Jenny Barzaga. Siya ay isang Pilipinong politiko at tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga hayop na nagsilbing kinatawan para sa ika-4 na distrito ng Cavite. Ipinangalan siya sa kanyang ninuno na si Francisco A. Barzaga, na nagsilbi bilang Municipal President ng Dasmariñas noong 1900. Siya rin ang nakatatandang kapatid ni incumbent Dasmariñas Vice Mayor Elpidio III Barzaga III at Lorenzo Barzaga. Si Kiko Barzaga ay kabilang sa dinastyang Barzaga sa Dasmariñas, Cavite. Sa katunayan, kasalukuyang mayor sa Dasmariñas ang nanay niya, ang kapatid niya naman ay Vice Mayor at ang kanyang tiyuhin ay konsehal. Naantala ang pagpursige sa kolehiyo ni Kiko noong 2017 dahil sa kanyang mga paghahanda sa politika, na humantong naman sa kanyang pagkakahalal bilang konsehal ng lungsod ng Dasmariñas noong 2019. Pagkatapos ay nag-enroll siya sa De La Salle University Dasmariñas noong 2022 upang ituloy ang degree sa Political Science. Gayunpaman, huminto siya noong 2025 sa kanyang ikatlong taon dahil sa mga hinihingi ng kanyang mga tungkulin sa alderman at kandidatura sa Kongreso. Sa isang panayam kay Ogie Diaz, nagpahayag din siya ng mga planong lumipat sa kolehiyo ng lungsod ng Dasmariñas at kumuha ng kursong veterinaryo. Siya ay unang tumakbo para sa isang pwesto sa Dasmariñas City Council noong 2009 elections at 2022 elections at matagumpay naman niya na napanalunan ang mga ito. Noong 2022, ay inendorso niya ang matagumpay na presidential at vice presidential campaign nina Bongbong Marcos at Sara Duterte, ayon sa pagkakabanggit, pati na rin ang kanilang tiket sa Uniteam. Sa huling bahagi ng taong yon at sa kanyang ikalawang termino bilang konsehal, siya ay hinirang na Pangulo ng Philippine Councilors League Cavite Chapter, na nakakuha sa kanya ng ex-officio seat sa Cavite Provincial Board bilang presidente ng Philippine Councilors League para sa lalawigan mula 2022 hanggang 2025. Siya ay naglilingkod ngayon kabilang sa House of Representatives. Sa kanyang mga unang buwan, isinulat niya ang House Bill No. 2512 na nagdedeklara sa Nobyembre 26 bilang isang espesyal na non-working holiday sa Dasmariñas para sa anibersaryo ng pagkakatatag nito at Paru-Paro Festival at nakipagtulungan sa 4 na iba pang panukalang batas. Ngunit ang maagang termino ni Kiko ay binato ng kontrobersya. Plano ng National Unity Party, ang kanyang dating partido, na magsampa ng etikang reklamo laban sa kanya dahil sa umano'y mga paglabag sa House Code of Conduct, Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at pag-udyok sa sedition. Inakusahan siya ng partido ng paggamit ng kanyang plataporma para pahinain ang institusyon at nagbabala na ang walang ingat na pananalita ng mga mambabatas ay maaaring makasira ng tiwala ng publiko. Sinuportahan ni Barzaga ang matagumpay na muling halalan ni House Speaker Martin Romualdez at naging miyembro ng Majority Bloc noong pagsisimula ng 20th Congress noong Hulyo 28, 2025. Kinabukasan, hinirang si Barzaga bilang Assistant Majority Leader sa ilalim ng House Majority Leader na si Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos at pamangkin ni Speaker Romualdez. Noong Setyembre 10, 2025, umalis si Barzaga sa National Unity Party matapos siyang akusahan ng Deputy Speaker at Chairman ng partido na si Ronaldo Puno na lumilikom siya umano ng pirma para tanggalin si Speaker Romualdez, isang claim na tinanggihan ni Barzaga. Umalis din siya sa Majority Bloc at sumuko sa pagiging Assistant Majority Leader para sumali sa Minority Bloc. Nanawagan din siya ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa pagpupondo sa flood control habang si Speaker Romualdez ang legislative caretaker ng 4th District ng Cavite kasunod ng pagkamatay ng ama ni Barzaga na si Elpidio Jr. Noong Abril 2024 na nagsasabing maaaring may mga anomalya sa panahon ng pangangasiwa ni Romualdez. Isa si Kiko sa masugid na kritiko ni dating Speaker Romualdez na maging sa loob ng House ay tahasang pang-intriga nito at maging si Sandro ay hindi nakalagpas dito. Sa kabilang banda, sa isang panayam ay inamin ni Kiko na siya ay kabilang sa Nepo Babies at miyembro ng isang political dynasty. Sinasabi niya na ang kanyang pamilya sa politika ay kabilang sa pinakamatanda sa Cavite.